Good day po, ma'am and sir. Quick tutorial po tayo kung paano po mag-FCR gamit po or galing po sa ating Google Forms. So, ito po yung sample natin ng Google Form po. So, sa taas po, meron po tayong tatlong tab dyan. Ito, yung nasa gitna po. Meron tayong questions tab, responses tab, tsaka yung sa settings tab po. Ayan. So, ang kailangan po nating i-click dito ay yung responses tab. So, dito po sa sheet na to, meron po akong 349 na respondents po. So, ang next po nating i-click, dito po sa right side, meron po dito yung kulay green po na icon, nakalagay po View in Sheets. So, ang i-click po ay yung 3 dots sa gilid niya, ito po. Pagka-click po niyan, paki-pindot po yung download responses.csv po. Pagka-click po niyan, hintay lang po ma-download. Then, open lang po natin yung file. So, pagka-download po, ang lalabas po dyan ay naka-zip file po siya. Ito po. So, ang gagawin po, since naka-zip pa, i-extract lang po natin. So, right-click dun sa file. Then, extract all. Dito po, i-click lang natin yung extract. Ayan. Ayan. So, mag-automatic na po siyang magbukas after maklik po yung extract. So, ito na po yung CSV file ng ating Google Forms po. Open lang po natin. Ayan. Pagbukas po ng Excel po, ito po yung makita natin. Ito po yung kabuuan nung responses po natin doon po sa ating pina-exam sa bata. So, marami pong nakalagay dito and hindi naman po lahat ito kailangan natin. Meron tayo dito ang timestamp, total score, date, section. Ito po yung section nila. Then, andito po yung mga tanong. Ito po yung tanong natin. Sa tabi po ng tanong, meron po kayong makikita. Ito yung mga numbers po, 0.00/1. Meron din po dyan ito, 1.00/1. Ang ibig sabihin po ng 0.00/1, yun po ay mali yung bata sa item na yun. And kapag nakalagay naman po 1.00/1, ibig sabihin po, tama naman po siya sa item na yun. So, ang una po muna natin gagawin, lilinisin po muna natin tong sheet na to since hindi naman po lahat ay kailangan natin. Ano po? Ang kailangan lang po natin dito, ito pong may mga numbers na to. Okay po. So, magtatanggal po muna tayo ng mga columns po dito sa sheet natin. So, yung timestamp, hindi naman po natin kailangan. Click lang po natin. Ito po, yung nasa pinakataas, yung letter A na cell. Click lang po yun para masama po lahat ng nasa column. Then, pakipindot po yung control. Huwag pong bibitawan para maklik po natin yung mga columns na tatanggalin. So, yung total score, hindi naman po natin kailangan sa frequency yan. So, tanggalin na rin po natin. Yung section, wag pong tatanggalin. Kailangan po natin yan. Ayan. Dito po, sa mga questions, ang kailangan lang po nating matira dito, yung may mga numbers po. So, tanggalin ko na po itong may response ng mga bata. And ito pong column na to na blanco, tatanggalin ko rin po lahat to. Po. So kapag naka-highlight po, ibig sabihin yun po yung mga tatanggalin natin, yung unhighlighted po na column, yun na po yung may iwan dito sa Excel file po natin. So, click ko lang po, ulit po, huwag pong bibitawan yung control habang ginagawa po ito. So, click ko lang po lahat ng gusto kong burahin. Oops. Pag magbubura na po, bitawan po yung control, then right click, delete. Ayan. So, may iwan na po yung mga gusto natin dyan. Meron pa po akong naiiwan ditong mga hindi ko kailangan. So, continue ko lang po. Ulit po, pakipindot po yung control, huwag bitawan. I-click po yung nasa pinakataas na cell, yung my letter po. Hanggang sa ma-delete po natin lahat ng hindi natin kailangan dito po sa frequency po natin.
And after po natin ma-delete yung hindi natin kailangan na mga columns po, ang may iwan po sa atin ay ito pong mga sagot ng bata kung sila po ay tama o mali. Ang next pong gagawin, dito po kasi sa Excel file, magkakasama pa po lahat ng mga sections natin. Labo-labo pa po sila. So, ang gagawin po natin ngayon ay i-filter natin kung alin lang muna yung section na kailangan natin. Para magawa po yun, dito po sa may taas po natin, click po yung sort and filter. Ito po. Sort and filter. Click po yan. Then, ang pipindutin po ay yung filter. Ayan. Pagkapindot po ng filter, may mapapansin pong pagbabago. Sa ilalim po ng mga letters natin, sa taas, mayroon na po tayong drop-down button po. Ito. So, punta po tayo dun sa section, sa column ng section natin. Ito po, si letter A. Click po yung drop-down button. Ito. Pagka-click po niyan, ito po yung lalabas. Andito po lahat ng sections natin. So, ang gagawin po ay i-unselect po yung select all. And pakiclick lang po yan. So, mawawala na po lahat. Ang gagawin po ay, i-click lang po muna kung anong section po yung kailangan natin. For example, Aguinaldo lang muna. Then, okay. Ang mangyari po niyan, may iwan po lahat ng Aguinaldo dito po sa Excel po natin. So, ang next po, i-copy po natin to sa isang sheet po, no? So, Control A, yan, para ma-select po lahat. Control C, para makopy. Then, gawa po tayo ng panibagong sheet dito po sa baba. Ito po yung file natin. Yung plus sign po dito sa gilid. Click lang po yun. Then, Control V para ma-paste. So, ito na po yung file ng Aguinaldo natin. So, ulit-ulitin lang po natin to hanggang sa copy-paste po natin lahat ng sections na hawak natin. And para hindi po tayo maguluhan, i-rename lang po natin itong sheet na to as Aguinaldo, yung section po natin. Next, punta po ulit tayo dun sa drop-down button ng section natin. Unselect po natin si Aguinaldo. Next po tayo kay Aquino. Then, okay. Ayan, may iwan na po lahat ng Aquino dito. Control A po para makopy. Control C. Then, add po tayo ng panibagong sheet. Control V. Then, rename po natin si sheet kung anong section po tayo. So, Aquino. Ayan po. So, repeat process lang po ito hanggang sa makopy na po natin lahat ng section po natin. Next po, mag-FCR na po tayo. Ito po yung madaling part. Ano po? So, sa pinakababa po ng Aguinaldo na section, dito po tayo kay question number 1. Ito po si question number 1 and ito po yung responses ng mga bata. May kita kung sila ay tama o mali. Sa pinakababa po, maglagay po muna tayo ng number na po, ng questions po natin. So, lahat po ito lalagyan natin, pero hindi naman po natin i-encode yun isa-isa. Lagyan lang po natin ng 1 dito. Sa next question, 2, then 3. Shortcut po, no, para hindi na po tayo mag-encode isa-isa. Highlight lang po yung tatlong cell. Then, yung may maliit po na box dun sa gilid ng 3, sa baba po ng 3. Click lang po yon. Then, drag hanggang makarating po sa pinakadulong item. Ayan. So, meron po akong 37 questions dito po sa sample na quiz po. Dapat po ang bilang ng question ninyo ay 50. Magtatali po dapat yon dito sa number na ilalagay ninyo sa pinakababa po. Okay po. Then, sa FCR naman po, sa baba po ng number, ito kay number 1, maglagay na po tayo ng formula. So, ang formula lang po natin ay COUNTIF. Ano po? Si COUNTIF po ay formula ni Excel. Binibilang niya yung kondisyon na ibibigay natin sa kanya. So, para po doon, lagay po natin equals, type equals, then, lagay po COUNTIF. Ayan, COUNTIF. Lagay po tayo ng parenthesis, open parenthesis. Then, ang nakalagay po dito sa baba ni COUNTIF, range
comma, criteria. So, una po, maglalagay tayo ng range. Yung range po, yun yung mga cell na titignan ni COUNTIF. Ano po, kung saan po siya magbibilang. So, nandito po tayo kay question number 1. Angat po tayo. Ang i-click po natin ay yung si student number 1. Yung unang 0.00 over 1. Click lang po yun. Then, drag pababa. Hanggang makarating po tayo sa last student natin. Ayan. So, meron na po tayong range. Next po, maglalagay na tayo ng criteria kung anong bibilangin ng COUNTIF po natin. Next pong gagawin ay maglagay ng comma, then, open quotation po. Ayan. Next, lagay po tayo ng greater than sign. Kasunod po ay 0.00 slash space 1, then close quotation, close parenthesis. Ito po yung magiging formula po natin. Ano pong ibig sabihin nito? So, dito po sa column na to, bibilangin po ni COUNTIF kung sino po yung nakakuha ng mas mataas sa 0.00 over 1 na response po dito sa ating question number 1. Pag meron na pong formula, enter lang po natin. Ayan. So, 0, ibig sabihin po, wala pong batang tumama kay question number 1. So, hindi na po natin i-encode ito ng paulit-ulit hanggang makarating tayo kay question number 50. Ang gagawin lang po natin ay click si cell na may formula na po tayo. Ito yon, yung may 0. Yung sa baba po niya, meron dyan yung maliit na box. Click lang po yon, then drag hanggang dun po sa pinakadulo ng item natin. Ayan. So, bitaw po kapag nandun na sa pinakadulo, then lalabas na po yung FCR po natin, bawat item. Ganun lang po yung gagawin natin, ma'am and sir, hanggang makarating po tayo doon sa pinakahuling section na hawak po natin. So, ganun lang po kadali yung pag-FCR po galing sa Google Forms. Thank you po.